una sa lahat. Hey, go! Naka-video pa ng pagtatagay ng lalaking yan ang isang natutulog na tanod sa Rodriguez Rizal. Tumigil pa ang salarin para mag-sorry. Sorry, hindi ka di sinasadya. Pero 17 taga ang tinamo ng biktima. Ang buong detalye ng karumal-dumal na krimen, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumapaderang balita. Labag sa saligang batas, reklamong impeachment kay VP Sara dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Kaliwat ka ng landslide, 3 patay sa Tagaytay habang may mga natabunang bahay naman sa Baguio. At tinakasan si Torre, basta Duterte lumipad daw pa Singapore. Paano ng boxing nila ni General? Kapapasok lang na balita, dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Patay ang 3 trabador sa landslide sa boundary ng Silang Cavite at Tagaytay. Nasa barak sa mga construction worker na mangyari ang pagguho sa kasagsagan ng ulan. Live mula sa 13 Martires, Cavite, nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Gary, ano pa ang karagdagan detalye tungkol dito? Malakas ang ulan sa boundary ng Silang at Tagaytay City, bigla na nga lang nagkaroon ng landslide, no? Gumuho yung pinaka-retaining wall sa isang bahay, no, na ginagawa naman barracks ng mga empleyado, at 5 nga doon ang nakaligtas at 4 nga doon yung agad na trap. Sinubukan pa ng 5 na i-rescue yung kanyang mga kasama, pero natabunan na mga ito at nahihirapan na rin siya dahil sa putik at bato na sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan. Kwento ng supervisor nga na may bangin, nasa bangin nga sila nakapwesto, yung barak sila, at napapaligiran nga sila ng retaining wall at nagkaroon din ng mga tambak ng lupa sa lugar. Kaya nung umulan, bumuhos lahat ito sa kanila at ito ang kanyang kwento. Lahat yan, tambak yan lahat yan. Ang naturo na lupa lang yun, no? Ang bakod na yan, oh. Kasi taas niyan dito. Nag-collapse. Bago ang lupa, siyempre, tinulak ko lupa yung bakod. Siyempre, narena ang mga lupa. Kaya natabunan sila. At Gary, kumusta ang rescue operation sa lugar? Matapos kang gumuho at magka-landslide ay nagkaroon naman ng rescue operation, Jiggy, at una ngang nasagip yung dalawa, no, gumamit pa ng bako para hukayin ng mga biktima. Isa ang buhay pero isa na ang bangkay. Narito naman ang pahayag ng mga rescuer. Dahil po sa malakas ang ulan ng ilang araw, yung area po ay saturated siya, putik po talaga siya, yung area. So the struggle was there on the side of the rescuer, even doon sa aming backhoe na dinala doon. Lumulubog siya ng lumulubog habang patagal siya nandun sa area ng pinangyarihan. Jiggy, kaninang umaga nga muling nahukay ng mga rescuer yung dalawa, no, at dito na recover ang ikatlong bangkay ng mga maintenance crew nga noon. Sa ngayon ay kinukordon na ang lugar at maaaring imbestigahan nga ang posibleng pananagutan na may-ari ng lugar, no. At sa ngayon, Jiggy, may singit ko lang, nandito ako sa 13 Martires kung saan gumuho nga yung isang tulay at naging isolate ito sa mga residente na nakatira dito dahil ito lamang yung maaari nilang daanan. Mamaya bibigay natin yung buong detalye. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gary De Leon live mula sa 13 Martires, Cavite. Parehong ba at landslide ang namerwisyo sa Baguio at Benguet, 2 residente ang natabunan ng gumuhong lupa. Live mula sa Baguio City, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, nasa gitba ang mga residente. Jiggy, 2 babaeng residente ng Purok 2 Outlook Drive sa Baguio ang natrap ng magka-landslide kaninang alas 6 ng umaga. Na-rescue naman sila at nadala na rin sa ospital, kabilang ang kanilang bahay sa 4 na natabunan ng gumuhong lupa. Ang bahay nga ni Morgan Calase, natabunan na ng gumuhong lupa, nadaganan pa ng malaking puno. Bigla raw rumagasa ang tubig papasok ng kanilang bahay at tinangay siya palabas. Sa butas naman ng bubong nakalabas ang ilan niyang kaanak at
Una nilang nilikas ang 3 buwang gulang na sanggol at 3 pang mga bata habang nagbagsakan naman ng puno ang anak ni Calase. Nasa gips siya at dinala sa ospital. Pakinggan natin ang kwento ng mga residente. Kinaya ko talaga sila lahat kasi gusto ko maligtas yung pamilya ko eh. Inakyat ko yung sa bubong kasi mayroong open doon. Tinulak ko na lang po. Pinilit ko tapos yun. Inuna ko yung batang maliit. Please, pakikuha nyo, sabi ko. Tapos sinunod-sunod ko itong 3 na. Inangat-angat ko. Naipon yung tubig doon sa taas. Biglang bumuswak doon sa likuran namin. Tapos sumunod yung malaking kahoy na nadaganan yung bahay ko. At Camille, ano pa ang mga apektadong lugar dyan? Jiggy? Camille, yung tanong ko ay ano pa yung mga lugar na apektado sa baha dyan? itong strawberry farm at yung iba pang taniman ng gulay dito sa La Trinidad, Benguet. Nagmistulang yang ilog dahil sa taas ng tubig. Isinara rin sa mga motorista at mga residente ang kahabaan ng Cannon Road dahil sa nagbagsak ang mga bato at debris. Jiggy, 43 na pamilya o higit 100 residente na ang inilikas mula sa iba't ibang barangay dito sa Baguio City. Nagpatupad na rin ng forced evacuation si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga landslide-prone areas matapos makapagtala ng 34 na landslide. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Baguio City. Susunod, ilang bahay sa Smoky Mountain natabunan ng gumuhong lupa at basura. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Idineklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ng desisyong ito ng Korte Suprema? Jiggy, pinatitigil na nga ng Korte Suprema ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas nga na desisyon ng Korte Suprema ngayong araw, idineklara ng unconstitutional itong impeachment complaint. Ibig sabihin po, null and void na ito. Lumabag daw kasi doon sa 1-year bar rule itong impeachment complaint at dapat sundin yung due process. Nilabag din daw kasi yung due process rights ng bise. Pinuna ng Korte Suprema nga yung 3 unang impeachment complaint na inihain at inendorso po sa Kamara noong Disyembre, which was archived and deemed terminated noong February 5, 2025 ng pag-a-adjourn nga ng sesyon. Ayon nga doon sa desisyon, yung 1-year bar ay mag-uumpisa po oras na ma-terminate nga o ma-dismiss itong mga reklamo, which is yun nga yung ginawa doon sa unang 3 impeachment complaint. Ibig sabihin daw, hindi na raw valid yung ginawa nga pag-transmit doon sa Senado nung 4th impeachment complaint at yun yung pinirmahan, nilagdaan, inendorso ng higit 200 kongresista. Unanimous, Jiggy, yung naging desisyon ng mga hurado pero may 2 hurado na nag-abstain sa pagboto. Jiggy. At Marian, anong reaksyon ng mga House Prosecutor at iba pang kongresista sa desisyon ng Korte Suprema? Jiggy, wala pang ang sagot ay yung mga kongresista o even yung mga miyembro ng House Prosecution Panel tungkol nga dito sa desisyon ng Korte Suprema. Pero yung isa sa mga petitioner na si Attorney Israel Torion, ikinalugod yung desisyon nga nito ng SC. Isa daw itong tagumpay ng taong bayan at ngayon daw ay magkakaroon na ng panahon yung Kamara na mag-concentrate sa mga nasalanta ng bagyo. Jiggy. At may reaksyon na ba ang kampo ng Vice Presidente? Jiggy, ikinalugod nga rin ng kampo ni Vice President Sara Duterte itong naging desisyon ng Korte Suprema doon sa petition nga no, na i-declare unconstitutional ito dahil nga labag nga doon sa 1-year bar rule. Unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. Pagpapakita daw ito na yung Korte talagang kinikilala yung rule of law at yung limitasyon ng konstitusyon laban sa pang-aabuso ng impeachment process. Handa pa rin naman daw yung kampo ni VP Sara na magpaliwanag tungkol nga dito sa mga aligasyon sa tamang forum. Samantala, hindi naman daw ibig sabihin na inaabsuelto na ng Korte Suprema itong mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Pwede pa rin naman po maghain ng panibagong impeachment complaint oras na matapos nga itong 1-year bar rule doon
sa February 6, 2026. Jiggy. At may pahayag na ba ang Senate Impeachment Court tungkol dito? Yes, Jiggy, kinikilala naman daw ng Senado or ng Senate Impeachment Court itong ang desisyon ng Korte Suprema at nananatili raw silang committed sa pagsunod sa constitutional order at sa pagtitiyak na masusunod ang due process. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Quezon City. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin ang resident political commentator ng News 5 at One News na si Ginoong Ronald Llamas. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Jiggy. Apo, bilang founder po ng Akbayan at kinampanya no itong impeachment, ano po ang basa nyo sa desisyon ng Korte Suprema? Well, una, it wasn't entirely unexpected. More than 2 weeks ago, lumalabas na yung balita na yan. Actually, halos eksakto dun sa lumabas ngayon na desisyon ng Supreme Court. Pero dahil siya ay wala namang konkretong basihan, nasa level siya ng rumors. Nabalitaan din na ang magiging basihan ay technicality. Dalawa yung iniisip na technicality na lumalabas doon sa mga rumors na yan. Una ay yung 10 session day ban, kung naabot ba talaga yon. At ikalawa, yung 1-year ban. Yung 10 session day, ito yung 10 session day para maiakyat sa Senado. Mukhang eventually nagdesisyon sila na mag-focus doon sa isang technicality, yung 1-year ban na unfortunately, parang meron na siyang president yung Francisco case. No? Kaya nung lumabas yung chismis na yan, parang hindi namin alam ano ba magiging basihan para i-dismiss. No? So, ang pangko lang ay hindi siya masyadong unexpected. Actually, mismo yung dami ng boboto kasama doon sa chismis. Mismo yung sino yung ponente ay kasama doon sa chismis. At hindi lang ganun ka-eksakto kung ano yung gagamitin na technical basis. Kaya yung Akbayan today, nag-file ng intervention sa Supreme Court para sabihin na dapat i-dismiss yung final ni Vice President Sara, yung petition niya to dismiss itong impeachment na ito. Final niya yata yan last February. Pero yung ikalawa, yung pinakamahalaga ay medyo nagtataka ako, na hindi naman ako abogado, pero alam ko sa procedural due process, kailangan mo munang hingiin yung comment ng, halimbawa, in this case, ng House, bago ka gumawa ng desisyon. Hindi ginawa ng Supreme Court yun eh. Humingi sila ng information. Hindi sila humingi ng comment. Kaya parang very irregular. Lalo na para sa pinakamataas na korte natin, na hindi humingi ng comment bago gumawa ng desisyon. Mukhang may hinahabol sila na schedule. Hindi ko dahil sa Lunes ay magkakaroon ng SONA. Sa Lunes ay officially magbubukas yung 12 Congress ng Senado na pwedeng pagbotohan yung impeachment na ipinasa sa kanila ng 19th Congress. At simula pa lang, hindi na nagkakasundo ang Kamara at Senado sa usapin ng impeachment kahit tila parehong maimpluwensya naman ang administrasyon sa kanila. Bakit po kaya ito nangyari? Well, siguro ay mas malaki yung bloke ng mga Duterte senators sa loob ng Senado kesa doon sa House o sa Congress. Dahil nagsimula pa lang ito doon sa nung na-file yung impeachment sa Senado, na-delay na ng husto. Na-delay na ng mahigit 4 na buwan. Kaya mukhang yung Senate President ay binabalanse yung kanyang mga miyembro sa Senado. Ayaw niya ma-offend yung mga ayaw sa impeachment. Kaya na-delay na na-delay. Yung simpleng salitang forthwith ay binigyan pa ng ibang definisyon na hindi naman daw ibig sabihin nun na ngayon din or immediately. No? Kaya yun siguro yung pinakamahalagang bahagi nitong conflict na ito. Na yung Senate may binabalanse sa kanyang mga miyembro. Maraming salamat po si Ginoong Ronald Llamas, resident political commentator ng News 5 at One News. Salamat po. Sa ibang balita, natabunan ng gumuhong lupa ang ilang bahay sa Smoky Mountain sa Tondo, Maynila. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, gaano kalala ang pagguho? Jiggy, nagkasira-sira nga ang bahay na ito matapos ngang matabunan ng lupa at mga basura
nang gumuho ang bahaging yan ng Smoky Mountain dito sa Tondo, Maynila kahapon. 2 bahay po ang nadamay sa landslide. Ayon po sa isa sa mga may-ari ng bahay na si Aling Celia, nanonood siya ng TV nang biglang makarinig ng malakas na lagabog. Yun pala, gumuho na ang lupa. Agad siya nakalabas ng bahay pero saglit na natrap ang kanyang anak at apo sa guho. Nagtulong-tulong sila para mailabas ang dalawa. Narito ang pahayag ni Aling Celia. Gumanong bigla. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko ganyan. Sinilip ko po yung pinto namin. Nakita ko na yung lupa, andun na po. Kaya tumakbo po ako palabas. Kabang-kaba po ako, nanginginig po yung katawa ko sa takot. Kasi po ngayon ko lang naranasan yung ganyang pangyayari sa Bagyo. Ayon sa barangay, 4 na beses nagkaroon ng pagguho ng lupa rito pero kahapon ang pinakamalala dahil daw yan sa walang patid na pag-ulan na nagpalambot sa lupa. Wala pong nasaktan sa insidente pero nasa 200 residente ang kinailangan pong sapilitang ilikas sa covered court ng barangay. Jiggy, sa ngayon nga ay nilagyan na ng kordon itong area para iwas disgrasya. Sa ngayon kasi hindi pa sila pinapayagan na manatili rito dahil doon sa banta ng muling pagguho ng lupa. Kung kailan sila makakabalik, depende raw yan sa magiging lagay ng panahon. Jiggy? Yan ang ulat ni JC Cosico mula sa Tondo, Maynila. Susunod, kung si Baste may kondisyon, si General Torre nagpapakondisyon na. At bagong uwing OFW patay sa saksa ng selosong mister. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Lumipad sa Singapore si Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Kaya tanong ng ilan, matutuloy pa kaya ang boxing match nila ni PNP Chief Nicolas Torre? Kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago ang paglipad ni Duterte kasama niya ang kanyang pamilya at staff. Sa kabila niyan, may boxing ring nang inihanda sa Rizal Memorial Coliseum para sa Linggo. Kaninang umaga, nag-jogging sa gitna ng ulan si Torre bilang paghahanda. Kahapon, sinabi ni Duterte na may mga kondisyon siya bago lumaban. Dapat daw magpa-hair follicle drug test muna ang lahat ng elected officials. Sinang-ayunan niya ng kapatid niya na si Congressman Paulo Duterte na may banat din sa general. Mapirmahon sa siguro na itong kalaban kasi mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon, na po sila dahilan. Mapirminarmahay sa sila sa bugado. Mas maayo na. Puro mga sila isog. Narito mabilis sa pasada sa iba pang mga balita. 17 beses pinagtataga ng isang barangay tanod sa Rodriguez, Rizal. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero di na umabot ng buhay. Base sa investigasyon, tulog ang biktima nang biglang lumapit ang sospek, nag-video at nanaga. Lasing umano ang sospek na hawak na ng mga pulis. Isang OFW ang patay sa pananaksak ng kanyang mister. Ayon sa mga otoridad, kauuwi lang ng biktima at selos umano ang motibo sa krimen. Sinaksak din ng sospek ang sarili pero naagapan siya sa ospital. Nahaharap siya ngayon sa reklamong parricide. Patay ang 33 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang salarin sa Baybay, Leyte. Sa inisyal na investigasyon, nakatambay ang biktima at naglalaro ng scatter na bigla itong lapitan at barilin. Patuloy na iniimbestiga ng insidente. Nakandusay at duguan na ang ulo ng isang rider nang datna ng mga otoridad sa EDSA Cubao Tunnel. Ayon sa mga responding police, self-accident ang nangyari. Agad siyang dinala sa ospital pero binawian din ng buhay. Gary De Leon, News 5. Bumabanderang headlines, alam mo na. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV, 105.9 True FM.